So guys, syempre kung meron tayong mga bagay na nagustuhan dito sa Ford S160 natin, syempre meron din tayong yun, mga bagay na hindi nagustuhan dito sa ating Ford S160. Syempre, unahin natin guys yung compartment. Yan. Sa compartment nitong Ford S160 natin, medyo maliit siya eh. Maliit yung compartment niya. Halos hindi kasya, hindi talaga kasya yung isang full face helmet. Yan, tapos siguro yung mga half face hindi ko pa kasi nasubukan, pero sabi kasya daw yung mga half face helmet. So yun lang, medyo nakakadismaya yun kasi medyo malapad naman to itong Ford S160 natin. Ayan, parang halos kasing lapad na rin siya ng mga NMAX eh. Ayan. Tapos, yun, hindi kasya yung helmet sa compartment, guys. Yun. So, tsaka, may malalagay tayo. Marami rin tayong may ilalagay sa compartment niya. Pero, yun nga. Hindi siya ganun kalaki. Panakto lang yung laki ng compartment, guys. Baka sa mga nag-e-expect ng malaking compartment, so yan, medyo X tayo dito sa compartment itong Ford S160. Pero okay na din guys, hindi na rin yun masama. Yan. So yun, sunod ko na guys yung napansin ko dito na issue sa part. Kung makita nyo kanina, bumukas tong side pocket natin dito sa kaliwa. Yun, isa yun sa napansin ko dito sa ating Ford S160. Yun, bumubukas siya pag kumakaldag guys. Pag nakaldag, ayun, bumubukas tong side pocket. So nakakairita yun guys, lalo pagka nasa biyahe tayo tapos rektahan, tapos biglang nakaldag, ayun, bumubukas, bad trip. So teka muna, balik muna tayo kasi Tarlac na to guys, ay Monasterio de Tarlac na to. Balik na tayo, nakarating pala tayo sa dulo. So ayun guys, yun nga, itong side pocket pag kumakaldag, bumubukas. Pero syempre guys, hindi naman siguro lahat ng unit na Ford S160 ganun. Ito, nagkataon lang yung sa akin. Maluwag, medyo maluwag yung lock dito sa kaliwang side pocket nya. Tapos guys, sunod ko na yung gas cap natin, yung gas tank cap, pumapakat. So pagka papagas tayo tapos buksan natin siya, nakaka-bad trip kasi hindi siya nagbubukas agad, parang nakapakat siya. So ang hirap, kailangan mo pang ulit-ulitin. So medyo nakakahiya din yun kasi siyempre ang pogi ng motor natin tapos ayaw bumukas ng gas cap, diba? Bad trip yun. Ang ginagawa naman natin pagka ganun, sinusundot na lang natin ng flat screw para bumukas, di ba? Nakaka-hassle yun guys. Yan guys, sunod ko na din yung yung medyo matagtag yung Ford S160 natin. Yan, so siguro yun yung sa mga dahil na din sa shock. Yan, so hindi naman sobrang matagtag, pero nandun may tagtag talaga. Kahit na yan nga, ito tulad dito, flat naman yung daan. Siyempre hindi naman to perfect na flat. Yan, kung maririnig nyo, ay bumukas na naman yung side pocket natin. Ang liit na kaldag lang nun eh.
Yan, yun nga guys, medyo matagtag siya. Siguro in the future palitan natin yung mga shock natin. Ayan, pero sa ngayon okay pa naman, bearable lang naman yung pagiging matagtag niya. Yan, pero syempre pagka matagtag kasi, 'di ba, parang yan, nakakadagdag din yun sa pagod natin. Ano, pag long ride, tapos ayan, matagtag. Yun. Ayan guys, sunod natin yung compatibility ng mga parts and accessories ng Ford S160. So bago ko binili itong Ford S160 guys, syempre nag-research din naman tayo kahit pa paano. Yun nga, sa mga panggilid, wala daw tayong magiging problema kasi syempre meron naman yan sa kasa. Tapos kamukha lang din siya, parang kamukha lang din ng parts ng PCX tsaka ADV, yung panggilid nitong Ford S160 natin. Yan. So siguro wala naman tayong magiging problema dun. So yung ibig ko sabihin dito nga guys, sa parts tsaka accessories nga, yun nga, tulad ditong sa side mirror ko na nilagay, yung Street King version 8, meron siyang dalawang kasamang mga Allen bolt, isang standard na thread, tapos yung isa pang left hand. Ngayon itong Ford S160 natin, gumagamit pala siya ng dalawang left hand na thread. So ayun, kinailangan ko pang bumili ng bolt na left hand para lang makikabit itong side mirror natin. So medyo nakakainis lang din yun kasi syempre gagastos pa tayo ng ilang daan para yun, makikabit yung side mirror natin. Tapos yun nga, yung sa plate number, bumili pa ako ng bracket kasi guys, yung butas nung plate number tsaka yung sa may tapaludo, hindi siya magkatapat nakakabisit yun kasi imbis na ikakabit mo na lang yun dumating yung plate number natin, yun, nagkabit pa tayo ng bracket kasi yun nga, hindi siya tapat dun sa butas. Ang laki na nung butas dun sa may tapaludo, hindi pa rin talaga nagtapat. So kailangan pa rin talagang bumili ng bracket. So yun, syempre dagdag gastos na, bibili ka na naman, gagastos ka na naman ng ilang daan doon para may kabit lang yung plate number. Yan. Pero pwede na rin yun. Kaya guys, yun nga, hindi pa rin tayo bumibili o naglalagay ng kung anong accessories dito sa ating Ford S160. Yun nga, kasi iniisip natin baka hindi kasukat. So mahirap na, syempre gagastos tayo, tapos hindi naman natin may kakabit. Yun, sayang yung pera. So tas yun din, isa pa, yung may kinabit ako dito, parang seat naman na ADV. Tapos yun, hindi talaga siya kasukat guys. So intay talaga tayo ng ibang parts tsaka accessories para may kabit dito sa Ford S160. So sa ngayon meron na akong mga nakikita tulad nung yung mga
yung crash guard guys. Yan, nakikita ko sa Shopee tsaka sa Lazada, meron ng mga available na crash guard. Ito Fortress 160. So yan, hintay-hintay lang tayo siguro sa ibang accessories niya. Yan. So yun guys, yung panghuli ko na hindi nagustuhan dito sa Fortress 160, yung dragging issue niya guys. So merong dragging issue itong Fortress 160 ko. Nung una medyo pasumpong-sumpong lang yung dragging niya. Dragging guys, yun yung pag nagmi-minor tayo, tapos aarangkado tayo, manginginig yung motor, manginginig, tapos may kadyot pa yun nakasama guys. So itong Fortress 160 merong dragging issue guys. Hindi ko alam kung syempre kung lahat ng unit, pero yung sa atin meron. Tsaka sa mga scooter parang may dragging talaga eh. Hindi talaga mawawala ata yan sa mga naka-scooter. Yan. So yung mga una-una, yung bago pa siya, medyo nararamdaman ko na siya, yung dragging niya. Pero tolerable pa naman, kaya naman tiisin, hindi naman gano'n nakakainis. Yun, ang ginagawa ko, pagka alis tayo, syempre tamang painit muna tayo ng motor guys, hindi natin itinatakbo agad. So yun, pinapainit na muna natin yung motor. Tapos yun, medyo nababawasan naman, nawawala naman yung dragging niya, tsaka yung kadyot. Hindi ako sure kung meron bang connect yun, yung pagpapainit ng motor sa dragging. Pero yun, nawawala pagka yun nga, pinapainit natin yung motor. Tapos yun nga yung second PMS natin, syempre change oil, tapos yung gear oil nga, yun, parang lalong lumala yung dragging niya guys. Ang sama, nakakairita na talaga. So yun, lalo na dito sa Pampanga, syempre dami nating madadaanan traffic. Tapos yun nga, paghinto, tapos arangkada, kumakadyot yung motor, okay, nanginginig. Yun. So yun guys, siguro pag sa susunod na pag nagpa-PMS tayo, papaayos natin yung dragging, tapos pabuksan na rin natin yung gilid. Siguro subukan muna natin ipalinis, baka sakaling maremedyohan yung dragging itong Fortress 160 guys. So ayun lang guys, yan, babalik na rin tayo. So ano sa tingin nyo? So kayo ba guys, ano ba yung mga hindi nyo nagustuhan ito sa Fortress 160? So comment naman kayo dyan, tapos pag-usapan natin. Ano yan nangyayari dyan? So ayun guys, pabalik na tayo nyan. Tapos hindi ko lang kung saan ako pupunta eh. Siguro uwi na tayo nyan, tapos papahinga. Yan, tapos upload natin itong video na to. Yun. So, maraming salamat ulit mga boss sa panonood. Siyempre subscribe na din kayo dito sa channel ko, malaking tulong yan.
Kung nagustuhan nyo yung video, syempre like nyo na rin. Kung hindi nyo naman nagustuhan, syempre pwede nyo rin i-dislike mga boss. Tapos comment na rin kayo kung ano sa tingin nyo yung mga nagustuhan nyo tsaka hindi nyo nagustuhan sa mga naka Fortress 160 dyan. Yan, para naman sa mga nagbabalak parang bumili ng Fortress 160 ngayong 2025. Yun, sana mga boss nakatulong tong video natin para makapag-decide kayo yun, sa mga desisyon nyo sa buhay, kung bibili nyo ba itong Fortress 160 o pass. Yan. Yun guys, kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Bye bye.